Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong tinatawag na kanyang ate na bangag mga kababayan ay nagpahayag po at sinasabi po na nilabag daw po ng Senate majority block ang ating konstitusyon mga kababayan. Siya pa ang nagsabi. Hindi naman po siya abogado. At ang tanong, yung ginawa mo ba kay dating Pangulong Duterte? Hindi mo ba nilabag ang konstitusyon, lalong-lalo po ang human rights ni dating Pangulong Duterte? Binigyan mo ba ng due process ang dating Pangulong Duterte? Nagtatanong lang po tayo sa kanya. Magaling, mga kababayan. Bakit? Natatakot ka na ba? Natatakot na ba kayo na mag-imbestiga muli ang Senate Blue Ribbon Committee? Nagtatanong lang tayo. Umpisa na po natin ang kanya pong pahayag, mga kababayan. Get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan tuwid. Look, we had a meeting sa Uplift Committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga patas na pakapatas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ng ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa great crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkaintindi ko, there is that ang rules, ang congressman naman ako, ng senador pinamo, ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pumunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko na maintindihan kung paano sila magtatrabaho pag ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules? Nagbago na ba yung mga pakatlo natin kagaya ng sabi na nakaraan? It is a rule that is contained in the Constitution. And so, I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation and government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators from the time I was senator. Nakita niyo po mga kababayan? Nagtataka raw siya. Bakit daw walang session? Di ba pinaghahandaan nga yung malawa ang ginawa mong problema sa bansa? Saan mo ba dinala ang bansa, Mr. President? Kaya nga inaayos at gustong matuklasan hindi lang po ng senador, hindi lang po ng majority senator, pati po ang taong bayan. Gustong malaman ang ginawa mong trabaho magmula noong 2022 hanggang 2026. Saan napunta ang limpak-limpak na salapi? Ang mga flood control project, scandal, korupsyon, daan-daang bilyon. Saan napunta? Kaya nga tinatrabaho. Kaya lang, mukhang takot na takot po yata kayo na trabahuhin ngayon ng bagong upo na majority sa pangunguna po ni Senate President Cayetano. Bakit po ba? Akala ko ba pananagutin lahat ang mga magnanakaw ayon sa iyo? Ikaw pa may sabi, bilang na ang oras nyo, bilang na ang araw nyo. Bakit ngayon? Pinipigilan nyo yata
At ginigipit pa yata ninyo at nasasangkot pa ang inyong asawa. Di umano. Ayon po sa sinasabi po ng ating mga senador, mukhang ang asawa nyo po yata ang nasasangkot dyan sa Senado. Hindi kaya? At alam ni Senate President Cayetano ang ginagawa niya. Dahil ginagamit niya rin yung ginawa nung minority black na sila ay nag-walk out sa Senado. Hindi po ba? Para yung gusto nila ang masunod. Ngayon, ginagawa rin ng Senado para hindi mahadlangan ng minority black itong uumpisahan nilang investigasyon na malawak ang korupsyon. Excuse me po. Di po ba sa ating bansa? At ngayon, nakukuha mo pang magsalita about sa konstitusyon? Ang ginagawa nyo ba sa pamamahala ngayon na mahigit 3 taon, mag-4 na taon na? Sumusunod po ba kayo sa konstitusyon? Sumusunod ba kayo sa batas? Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Mr. President. Hiyang-hiya kami sa iyo. Ibang klase ka. Bakit? Saan mo ba dinala ang bansa? At pagtitiwalaan ka ba ng mga Pilipino? Ang majority ng Pilipino ay nagtitiwala pa ba sa iyo, Mr. President? Bagsak na bagsak nga ang approval at trust rating mo. Hindi ba? Bagsak ang rating mo. Ang survey mo. Dapa. Galing ka sa negative 3. Ngayon, negative 15 ka na. Imbis na tumataas sana ang iyong survey, ang iyong rating sa mga Pilipino, bumababa pa pababa. Tapos ngayon, kay galing-galing mo magsalita sa Senado na hindi sila nagtatrabaho, ang tanong, ano naman ang tinrabaho mo sa mga Pilipino? Nasa iyo lahat ang kapangyarihan, pati pera. Ikaw lahat ang gumagawa at nagpipirma ng budget. Ano naman ang tinrabaho mo na mahigit 3 taon? Huwag mo naman ipagmalaki sa Pilipino na puro ayuda, puro bigay ng ayuda ang tinrabaho mo. Kung ang trabaho lang ng isang Pangulo ay magbigay ng mga ayuda, sana mataas ang approval at trust rating mo sa Pilipino. Hindi po ba? At ang mga Pilipino hindi naghihirap dahil nagbibigay ka ng ayuda. Unbelievable. Hindi po ba? Saan po ba tayo dinala ng Pangulo ng Pilipinas na tinatawag na kanyang ate na bangag? Sa kahirapan. Grabing kahirapan dahil sa korupsyon. Ang ugat ng kahirapan sa ating bansa ay sinimulan nila dahil sa korupsyon. Kaya nga bagsak lahat ang ating ekonomiya. Bagsak ang ating napakataas ng inflation natin. Di po ba? Halos napakalaki na po ng mga Pilipino, bilang ng Pilipino. Walang trabaho, naghihirap, nagugutom. Kaya nga nagbibigay daw sila ayuda. Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Pinapakailaman mo yung trabaho ngayon ng Senado na gusto nilang tuklasin at alamin kung bakit nagkaganito ating bansa, naghihirap sa dami ng problema ng bansa dahil nagsimula ito sa korupsyon. Kung hindi po kayo nagnakaw, di umano, di sana maganda ang ating ekonomiya kung hindi nyo pinagnanakaw at pinaglalagay sa maleta. Hindi po ba? Napakarami po sanang programang natapos at nagawa. Doon po sa isang damokal na pera na hindi maipaliwanag kung sino-sino po ang nabigyan ng maleta. Kaya nga dapat imbestigahan. Ngayon, sasabihin nyo na mali at hindi tama at lumalabag pa sa konstitusyon ang ginagawa ng majority? At naging congressman kayo? Naging senador kayo? Hindi nangyari yun nung panahon mo? Nung ikaw ay congressman at senador, hindi ganyan ang Senado? Ang tanong, bakit nagkaganyan ang Senado? Ikaw ang Pangulo. Ikaw Pangulo Bakit sila nagkakaganito? At bakit nagkakaganito ang bansa? Watak-watak. Hindi ba ikaw Pangulo? Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? At bakit lumala ang korupsyon nung ikaw na ang Pangulo? Di ba dapat ikaw sumagot? Dahil ikaw Pangulo,
Bakit napakalala ng korupsyon? At bakit hindi mo mapangalanan ang isang damukan na sangkot sa korupsyon? Hindi po ba? Mukhang ang gusto nyo lang lumabas sa inyong investigasyon yung mga pinababagsak nyo, kalaban nyo sa politika. Hindi kaya? Ngayon, magkakaroon ng patas na investigasyon, pilit nyo ngayon sinisira. Di po ba? Pinababagsak nyo ngayon ang bagong Senate President dahil baka matukoy lahat ang pangalan ninyo at lumabas at maraming magturo sa inyo. Ganun po ba? Mr. President, unbelievable. Kung hindi ka sangkot sa korupsyon, bakit ka nagwo-worried sa trabaho ng Senado? Bakit yung mga kaalyado mo senador ay natatakot? Bakit po sila nagwo-worried? Natatakot po ba kayo? Kayong mga magkakampi? Na yung mga tao na ipatatawag dyan sa hearing sa Blue Ribbon Committee ay baka ikanta kayo? Kung ganon, presidente ka, di magpadala ka ulit ng NBI. Di ba? Magpadala ka ng NBI ulit. Kubkubin niyo ulit ang Senado para hindi matuloy ang hearing. Hindi po ba? Di ba trabaho niyo yan? Di umano? Manghuli-hulihin niyo lahat. Excuse me po. Di ba ginagawa nila yan? Nanguhuli sila ng senador? O di ipakulong mo lahat ngayon ang majority senator. Dahil sa sobrang galing at talino mo sa batas, dahil alam mo'y lumalabag sila sa konstitusyon, di ipakulong mo. Dahil mas mahusay ka. Mas mahusay ka pa dahil pangulo ka pala. Mas mahusay ka pa sa mga abogado na ngayon ay Senate President. Mas bilib ka pala doon sa dati na tinatawag na tuta at ginatawag na wambol na Senate President na hindi na maabogado. Unbelievable. Bakit? Mga kababayan, nakita niyo po yung pattern. Yung senador, yung 11 senator ng minority, ang iingay, gigil na gigil. Lalo-lalo yung magkapatid na tulpo. Ngayon, lumalabas na po. Lumalabas na po yung pinaka-Panginoon nila, di umano. Yung pinaka-Panginoon nila, di umano, ang nagsasalita na ngayon. Mga kababayan. Bakit mo pa kikialaman ng Senado? Di ba? Hindi mo naman saklaw yan. Hindi po ba? Executive ka. Bakit mo pinapakailaman ang trabaho ng mga senador? Legislative yan. Ikaw nga may sabi, wala kang pakialam. Hindi mo papakailaman ang Senado, ang Kongreso. Dahil nung tinatanong ka na bakit na ini-impeach ang Vice President, ano sabi mo? Hindi mo saklaw. Hindi ko saklaw ang Senado at ang Kongreso. Hindi ko pwede panghimasukan sila. Bakit ngayon pinanghihimasukan mo ang ginagawang trabaho ng bagong Senate President? Hindi po ba? Bakit? Diktador ka na ba ngayon? Sobra ka naman yata. Mukha yata ang sumusobra na pagiging diktador mo, Mr. President. At huwag mo sasabihin sa mga Pilipino na nagtatrabaho kayo at magtrabaho na ang mga senador. Dahil ang mga senador, kung hindi nyo pinalala at hindi kayo nagnakaw di umano sa ating bansa, hindi sana ganito ang trabaho ng senador. Hindi sana ang trabaho ng senador ay kalkalin at ilabas ang katotohanan ang mga pangalan ng magnanakaw. Hindi sana ganyan ang ginagawa ng mga senador. Doon sana sila nakapokus sa mga importante at mahalagang makakatulong na batas sa ating bansa. Kaya lang, saan mo inumpisahan ang panunungkulan mo? Kaya ganito ngayon ang bansa. Hindi ba sa korupsyon? Di po ba sa korupsyon, Mr. President? Kaya makapag-iisip ka. Sino ba talaga nagpapatakbo ng bansa? Ikaw ba
na parang wala kang alam o meron pang nagdidikta sa'yo? Nagtatanong lang, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang napakahusay ng Pangulo ng Bansa. Pinupulaan niya po ang Senado na hindi raw po nagtatrabaho at napakarami na raw pong ibinigay na problema ang itong Senado, lalo-lalo sa pangunguna ng majority ni Senate President Cayetano. Samantalang siya, mahigit 3 taon at mag-aapat na taon na. Ano ang tinarabaho niya sa ating bansa? Ibinaon pa tayo sa utang. Unbelievable. Hindi pa kayo tamaan ng kulog at kidlat. Di umano. Maraming salamat po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Excuse me po. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, kay Gay at Shena, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Ani Jo, Mila Yi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, Frank Zamora from California, USA, Mike Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mga kabayan, sa inyo lahat. At taste lang po muna tayo. Taste lang po muna tayo, mga kabayan. Muli po, paalam, bye-bye.